So, good day sir. Ito po yung project ko for midterm. And kung makikita po natin is naka-bicolor yung mga PC natin. And naglagay ako ng label dito for halimbawa ay for example, yung sa color gray natin is for IT department. Sa color blue is for Edu department. And yung sa BA is yung kulay yellow. Then kaya sineperate ko na yung mga kulay nila para malaman natin kung anong VLAN sila. So yung mga PC is lahat ng PC is nilagyan ko na ng kanya-kanya nilang mga VLANs. So ginagamit natin yung VLAN para yung for example yung files sa PC ng mga IT is napapasa lang sa PC ng mga IT sa ibang switch. Then yung mga files sa PC ng mga eduk is for eduk lang kahit sa ibang switch. And ganun din para sa mga PC ng mga BA. So gumawa ako ng tatlong VLANs, VLAN 10, 20 and 30 dito, switch 1. Then inassign ko sa mga device. Then sa switch 2 is ganun din. Ginawa ko ulit yung tatlong VLANs and inassign ko ulit sa kanya-kanyang PC. And ganun din sa ating switch 3. So yun yung pinaka ginagawa ng paggamit natin ng VLAN para maiwasan natin na halimbawa yung mga files sa IT department sa mga PC ng IT department is hindi mag-leak sa ibang mga department or hindi ma-access ng ibang department. Then kahit naka-VLAN yung lahat ng PCs, hindi magsa-success kapag kapag nagbigay tayo ng files sa PC1 IT and magbibigay tayo ng file sa PC4 IT is hindi magsa-success. Ganun din sa ibang devices. Dahil kailangan natin gamitin yung trunking. So yung trunking mag-work sa kanila para mag-send yung mga files sa each device ng each department. So yung trunking yung magiging tulay nila para mapakinabangan yung ginawa nating VLAN. So makikita nyo dito is nag-create ako nag-trunking ako dito. Ito, switch port mode trunk sa switch 1 natin. Sa switch 2 is ginawa ko rin para mag-connect silang dalawa. Switch port mode trunk. Then switch 3 is connected din, switch port mode trunk. So hindi gagana lahat ng ginawa nating VLAN para sa lahat ng PC kung hindi natin gagamitin yung trunking. Kaya isa rin siya sa mga dapat gawin. So kung makikita natin is PC1 IT, magbibigay tayo ng file sa PC4 IT is successful. PC4 IT to PC7 IT is successful. PC7 IT to PC1 IT is successful din. So successful yung tatlong PC ng IT. Then sa eduk naman, success success and then success. For BA is success and then last success. So punta naman tayo sa STP. So gagamit tayo ng STP para
para maiwasan natin yung yung infinite loop, and para mabilis or makahanap siya ng mas mabilis na way para yung file na ibibigay natin sa ibang mga PC. So para i-disable yung STPs, pupunta na naman ulit tayo sa CLI ng switch. Each switch gagawin natin yun. So enable configure terminal and no SP. Then yung mga ginawa nating VLANs is pwede natin silang ilagay ng isahan. So enter. Then sa switch 2 natin, ganun lang din, enable configure terminal, no SP VLAN din yung tatlong VLAN na ginamit natin para lahat sila. Then lastly is the switch 3, configure terminal, and then no SP tab, then yung tatlong VLANs ulit. So kung makikita natin is nag-blink yung ating mga yung mga cable natin. Then makikita natin is nag-failed na yung pag-send natin ng files. Then dito naman is dadako tayo sa sa routing protocol. Ito. So yung routing protocol is ginagamit natin para halimbawa yung guidance at yung registrar is pwede silang mag-send ng files kahit nasa malayo sila, or halimbawa yung sa main campus natin is yung guidance is nasa bandang hagdan, yung registrar natin is nasa bandang gitna ng part ng building. So if for example may mga records na hindi maganda yung mga estudyante, is pwedeng isend ng for example itong router dito sa left is the registrar, and the router here in right is the guidance. So yung guidance is pwede mag-send ng files kung for example yun nga yung mga bad records ng student, para alam nila kapag enrollment ganun. So nagsasuccess kapag nagsasend tayo ng files. Kahit yan, success yan. Then yung syempre yung mga nila is magsasuccess yan. So yun yung pinaka ng routing protocol. Kahit medyo may kalayuan kayo, if your router is connected pa, makakapag-send ka ng files. Yan, successful lahat yung mga natin. So yun yung mga topic for midterm project. And thank you, sir. That's all for today's video.